People don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng Magandang araw, Delphilarians! Sa taong po ito, pag-iiwan natin ang isang radyo, mabuhay ang Pilipinas. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na Isang madunong, marangal at madiwang araw. Ako ang inyong gurong tagapagdaloy sa araw na to, Sir Emmanuel de la Cruz, ang inyong kateleradyo, ang telearalan ng bawat kabataang Marlenyo. Binabati natin ang mga gurong Delphilarian sa panguna ng ating butihing punang paaralan, Dr. Maria Victoria C. Bibo, ang aming head teacher sa Araling Panlipunan, si Ginang Madonna Arestasio, ang mga kasamahan kong guro sa Grade 9 Economics na sina Sir Victor D. Gonzales, ang aming master teacher, kasama sina Ma'am Jeneline Mendoza, Ma'am Jerina M. Cruz, Ma'am Maricar P. Musni, at Ma'am Edlin O. Gonzales. Kamusta na kayo, aming mag-aaral? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, kapiling ng inyong pamilya. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Ihanda na ang mga papel, panulat, at syempre ang sarili. Halika, tuklasin natin ang bagong aralin. Ito ay may pamagat na mga patakarang pang-ekonomiya ng sektor ng agrikultura. Mahalagang ituon ng buo ang iyong atensyon at pakikinig sa bahaging ito ng ating aralin para sa gayon ay lubos yung maunawaan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga patakarang ito upang mapaunlad ang ating ekonomiya. Ito ay batay sa ating MELCS na nabibigyang halaga ang mga patakarang pang-ekonomiyang nakatutulong sa sektor ng agrikultura, industriya ng agrikultura, pangisda at paggugubat. Bago tayo pumunta sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating nakaraang aralin? Sige nga po, pakisulat sa comment box kung ano nga ba ang ating nakaraang aralin. Yan, mahusay. Upang tayo ay lubusang pang makapag-aral, tayo mo ay magsagawa ng isang gawain. Narito ang panuto. Una na nawawalan titik upang mabuo ang kaisipang tinutukoy. Muli, unan ang nawawalan titik upang mabuo ang kaisipang tinutukoy. Number 1. Nagmula sa salitang agri, nangangahulugang field at kultura, nangangahulugang cultivation o growing. Muli, ito ay nagmula sa salitang agri, nangangahulugang field at kultura, nangangahulugang cultivation o growing. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay agrikultura. Number 2. Isang sektor ng agrikultura kabilang ang may mga maraming pangunahing pananim sa Pilipinas na katulad ng palay, mais, niyog, tubo,
saging, pinya at iba pa. Muli, sa sektor ng agrikultura, kabilang ang may mga maraming pangunahing pananim sa Pilipinas na katulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya at iba pa. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay paghahalaman. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pag-aalaga ng mga hayop na gaya ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok at pato. Ang dayo nito ay ang pagbibigay ng mga pangailangan sa karne at iba pang mga pagkain. Ito ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng mga tagapag-alaga ng mga hayop. Pakisulat sa chat box o comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay paghahayupan. Ika-apat, ang sektor ng agrikultura na kabilang ang aquaculture, na kung saan ito na may tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba't ibang uri ng pangisdaan. Halimbawa, ang tabang o fresh, malat-alat o brackish, o yung tinatawag nating maalat or marine. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay pangingisda. Ikalimang katanungan. Ito ang sektor ng agrikultura na isa sa mga pangunahing pang-ekonomikong gawain, kung saan ito ang pinagkukunan ng mga produktong gaya ng plywood, tabla, troso, binir. Kabilang rin dito ang mga ratan, nipa, anahaw, kawayan, pulot-pukyutan at tagta ng almasika. Pakisulat muli sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay paggugubat. Mahusay talaga ang mga batang dalipilarian dahil marami nakakuha ng mga tamang kasagutan. Narito ang balangkas ng ating aralin. Una, bibigyan tayo ng impormasyon tungkol sa mga ahensya may kaugnayan sa mga sektor ng agrikultura. Ano kaya ang mga ito? Pangalawa, patakarang at programang pangkaunlaran sa sektor ng agrikultura. Dito bibigyan tayo ng iba't ibang mga batas na katutulong talaga upang umunlad ang agrikultura o sektor ng agrikultura na kung saan bibigay ito ng mga programa tungkol sa pangisda, paghahalaman at syempre po sa paggugubat o sa tinatawag natin na pagtotroso. Bago tayo tumuko sa ating talakayan, upang ihanda tayo sa ating panibagong aralin, magsagawa po tayo ng isang uri po ng gawain. Ang pangalan po nito ay hula logo. So, hulaan ng logo, ang mga logo ng ahensya na nagsusulong ng mga patakaran upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura gamit ang pangalan na nasa kahon. Halimbawa, ito po ang mga pamimilian. Department of Agriculture or DA, Department of Agrarian Reform o DAR o DAR, Department of Environment and Natural Resources or DENR, National Irrigation Administration or NIA, National Food Authority o NFA, o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Number 1 na logo. Ano kaya ang departamento o ahensya ng pamahalaan tumutukoy sa logo na ito? Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Magaling. Ang tamang sagot ay BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pangalawang logo. Ano kaya ang tinutukoy ng logo na ito? Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan.
So ang tamang sagot ay DENR o Department of Environment and Natural Resources. Ikatlong logo. Ano kaya ang tinutukoy ng logo na ito? Muli, pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Tamang sagot ay Department of Agriculture or DA. Ikaapat na logo. Ano kaya ang ahensyang tinutukoy ng logo na ito? Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay ang Department of Agrarian Reform or tinatawag nating DAR o DAR. Ngayon, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin. Ano nga ba ang mga ahensya na tumutulong sa sektor ng agrikultura? Una rito, ang tinatawag nating Department of Agriculture. Ito ang ahensya ng ating pamahalaan na may responsibilidad na isulong ang pagpapaunlad sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbuo ng mga polisiya at iba pang serbisyo para sa mga magsasaka at mga negosyong may kinalaman sa agrikultura. Kasama rito, nilayan nito na maging maunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka at mga mangingisda habang natutugunan ang mga pangailangan ng pagkain ng ating bansa. Kaya napakahalaga ng kanilang gampanin kasi sila ang mga unang gumagawa ng mga batas at polisiya para talaga mapangalagaan ang tinatawag nating agrikultura. Dahil sa sinasabing backbone o gulugod ng ekonomiya ng bansa agrikultura, mahalaga na mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Kung mapapataas ang produksyon sa agrikultura, mapapataas din ang kita ng mga taong nabibilang sa sektor na ito. Isang patakarang pinapatupad ng pamahalaan ang industrialisasyon sa mga gawaing pansakahan. Kaya malaking bahagi ng patakaran ng Medium-Term Philippine Development Plan ay ang pagpapaunlad ng agrikultura sa sumusunod na pamamaraan. Ano kaya itong mga pamamaraan na ito upang mapaunlad ang ating agrikultura? Una, ang tinatawag nating Key Production Approach. Sa pamamaraang ito, tinutuon ang pagsuporta sa pagpapatupad ng makabuluhang reforma sa lupa at pagbibigay ng tulong at paglilingkod tulad ng pagtatay ng sistema ng patubig, daan, post-harvest facilities, pagpapautang at pagsasanay sa mga magsasakang napiling benepisyaryo. Sumunod, ang paglahok sa pandaigdigang kalakalan. Dahil sa mabilis na globalisasyon, maraming mga patakarang pang-ekonomiya ang pinapatupad sa sektor ng agrikultura, tulad ng pagtataas ng kalidad ng mga iniluluwas ng produkto upang makapagpaligsahan ng mga ito sa mga dayuhang produkto. Ang gintong ani na nakatuon sa pagpapalawak ng pangisdaan, paghahayupan at produksyon ng palay at mais at iba pang panin na mataas ang halagang pang-komersyal. So ito ang mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture para tumulong talaga na umunlad ang agrikultura na kung saan ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad din siyempre ng ating ekonomiya. Narito pa ang mga institusyon at ahensya ng pamahalaang tumutulong po sa ating agrikultura. Una, ang Department of Environment and Natural Resources or DENR. Ito ang ahensya na sasagawa ng mga operasyon nito sa kagubatan tulad ng ahensya tulad ng Forest Management Bureau FMB, Protected Areas and Wildlife Bureau or PALB, at National Mapping and Resources Information Authority or NAMRIA. Pangunahing pananagutan DNR ang mga programa sa paggugubat tulad ng Industrial Tree Plantation at Program for Forest Ecosystem Management or PROPEM. Sumunod, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Ang namamahala at nagpapatupad at tumitiyak upang magamit ng maayos ang pangisda at yamang tubig ng bansa. Ito rin namamahala sa programa ukol sa pangalaga ng mga yamang tubig, pagtataas ng produksyon ng isda at pagpapalawak ng serbisyo para sa mangingisda. Isang organisasyong tinatag noong 1967 na 6 na bansa ang Southeast Asian Fisheries Development Center
na kung saan ito ay namamahala ng panaliksik upang mapataas ang produksyon ng pagkain sa Tibok Silangang Asya. Sumunod ay ang Department of Agrarian Reform o tinatawag nating DAR o DAR. Ito naman ang nangunguna sa pagpapatupad ng programa sa reforma sa lupa. Dahil nakita nilang ang kawalan ng sariling lupa ang pangunahing dahilan kung bakit naghihirap ang karamihan sa magsasakang Pilipino. Kaya, nilayan din ito ang pagtatatag ng isang progresibong pamamalakad sa lupa sa pamamagitan ng pamamahagi ng lupa at pagbibigay tulong paglilingkod sa mga benepisyaryo upang mapabilis ang antas ng kaunlaran sa mga pook rural. Ngayon dumako tayo sa ikalawang bahagi. Ano nga ba mga patak at programang pangkaunlaran sa sektor ng agrikultura? Magsimula tayo sa number 1 sa pagsasaka at pagtatanim. Narito ang Batas Republika bilang 6657 ng 1988. Ano nga ba ang laman ng batas na ito? Kilala ito sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na iprobahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 10 ng Hunyo 1988. Pinasailalim ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o tinatawag nating CARP, na kung saan ipinamamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. Tumako tayo sa pangisda. Ano nga ba ang programa na pinapatupad po para po sa pangisda? Pangunahin dito ang pagtatayo ng mga daungan. Upang higit na mapadali ang pagdadala sa mga huling isda sa pamilyang tahanan, nagsisilbing sentro o bagsakan naman ito ang mga daungan. Meron din tinatawag na Philippine Fisheries Code of 1998. Ito ang tinatadhana ng pamahalaan na naglilimita at naglalayo ng wastong paggamit sa yamang pangisdaan ng Pilipinas. Meron din tinatawag na fishery research. Ang panaliksik at pagtingin sa potensyal na teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resource development, at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yamang tubig. Pangatlo, ang pagtutroso. Kabilang dito ang programa ang tinatawag nating Community Livelihood Assistance Program o CLAS. Ito ay ang paglipat, teknolohiya o pagtuturo sa mamamayan ng wastong paglinang sa malikas na yaman ng bansa tulad ng mangrove farming sa Bohol, plantasyon ng kawayan sa La Union at plantasyon ng halamang medisinal sa Pena Blanca, Cagayan. Meron din tinatawag na National Integrated Protected Area System or NIPAS. Ito ay programa na ang pangunahing layunin ay maingat at protektahan ang kagubatan. Ito ay paraan upang mailigtas sa mga hayop at pananim dito. Sumunod, upang mapangalagaan din ang ating kagubatan o ang paggugubat o pagtutroso, pinatupad ang Sustainable Forest Management Strategy upang matakdaan ang permanente at sukat ang kagubatan. Ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasang suliranin ng squatting, huwad at iligal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit sa lupa. Ano nga ba ang naging buod ng ating aralin? So batay sa mga nailahad na mga konsepto at gawain, ang mga ito ay nabigyan po ng linaw. Una, ang mga iba't ibang ahensya na susulong ng pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ito nga po ang tinatawag nating Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, ang tinatawag nating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang tinatawag natin Department of Agrarian Reform. Pangalawa, ang mga batas tungkol sa sektor ng agrikultura katulad ng Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL, Philippine Fisheries Code of 1988 at Community Livelihood Assistance Program o CLAS. Ito ang mga programang tumutulong sa sektor ng agrikultura. Pangatlo, ang kalagahan ng pagpapatupad ng mga batas na ito upang maisulong ang sektor ng agrikultura. Yan, natapos na tayo sa ating talakayan. Ngayon, humanda tayo ngayon sa ating maiksing pagsusulit. So, ihanda na po ang inyong mga sarili upang tayo ay magkaroon ng isang
maikling pagsusulit. Number 1. Ano ang batas ukol sa lupa ang kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprobahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong ika-10 ng Hunyo 1988? A. Batas sa Republika bilang 6657-1998. B. Atas ng Pangulo bilang 2 noong 1972. C. Land Registration Act ng 1902. O letter D. Batas Republika bilang 1160. Muli, anong batas ang ukol sa lupa ang kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na aprobahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong ika-10 ng Hunyo 1988? A. Batas Republika bilang 6657-1988. B. Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972. C. Land Registration Act ng 1902. O letter D. Batas Republika bilang 1160. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. So, ang tamang sagot ay letter A. Batas Republika bilang 657 ng 1988. Pangalawang katanungan. Kabilang sa sektor ng agrikultura ang paggugubat. Ano ang nangunang ahensya sa usapin ng pamamahala, pangalaga at pagpapaunlad ng kagubatan? A. Protected Areas and Wildlife Bureau or PAWB. B. Department of Environment and Natural Resources or DNR. C. Forest Management Bureau or FMB. O ang letter D, National Mapping Resources Information Authority or NAMRIA. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. So ang tamang sagot ay letter B o Department of Environment and Natural Resources or DENR. Pangatlong katanungan. Maliban sa agrikultura, nilayo ng ating pamahalaan na pangalagaan ng ating mga yamang pangisdaan. Ito ang tinadhana ng pamahalaan na naglilimita at naglalayo ng wastong paggamit sa yaman ng pangisdaan ng Pilipinas. A. Fisher Folk Code of the Philippines of 1988. B. Philippine Fisheries Code of 1998. C. Fishery Research of the Philippines. Or letter D. Wala sa nabanggit. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. So, ang tamang sagot ay letter B, Philippine Fisheries Code of 1998. Ang apat na katanungan. Sa usapin naman ng pangisdaan, anong ahensya na mamahala at nagpapatupad at tumitiyak upang magamit ng umaayos ang pangisda at yamang tubig ng bansa? A. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. B. Southeast Asian Fisheries Development Center. C. Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Or letter D. Department of Environment and Natural Resources or DNR. Pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay letter A, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Number 5. Bakit mahalaga ang reforma agraryo ng pamahalaan sa magsasaka? A. Nabibigyang pansin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng master sistema ng pautang, mga proyektong pang-infrastruktura, redistribusyon ng lupa at iba pa. B. Nagkakaroon ng sariling lupang saka ng mga magsasaka. Or letter C. Tutugunan ng pamahalaan ng hinaing at problema ng sektor ng agrikultura. Or letter D. Lahat ng nabanggit. Muli, pakisulat sa comment box ang inyong mga kasagutan. Yan. So, ang tamang sagot natin ay letter D. Lahat ng nabanggit.
Kaya maraming salamat sa pakiisa sa panibagong talakayan tungo sa mas malalim, madunong, higit sa lahat ay makabuluhang pagtalakay sa mga patakarang pang-ekonomiya ng sektor ng agrikultura. Kaya hanggang sa muli, paalam! Radyo is always at your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam niyo, teacher, yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here, bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.